The Britain. Good morning, Philippines. So, for today's video, walang magawa sa lahat. So, magluluto tayo ng special recipe, so which is ratatouille. So, in that scenario, hindi ko alam kung anong unahin. So, inuna ko na yung patatas kasi ang hirap niyang balatan. Sobrang liit ng ng patatas, kaya yun ako na. Sige, yung carrots. Binalatan ko na rin. As you can see. Pagkagyan pa naman, nagigigil ako sa kakabalat, kaya mas inuna ko yung mahirap na gawa para mabilis. Tapos siya na scenario, kinausap ako ng jowa ko. Kasi nakita niya nag-video ako. Gusto niya sa harap daw ako magano. Sa harap ko daw ilagay yung camera. Ayun. Sa inyo siya na sa harap ko daw para makita daw yung beauty and the beast. The beast lang, hindi the beauty. Walang beauty. Cheers. So ayan, yung pamalo na yan. Yan pala yung sa tradition nila during Easter Sunday. Yan yung ginagamit na pamalo. Pamalo daw sa mga babae. Tapos habang pinapalo daw mga babae, magbibigay daw ng itlog. So I'm quite surprised with that because in Philippines, we are focusing on Jesus Christ and their yung pamalo na ganyan. Actually, they are not really religious here, but they believe Easter tradition. So to be continue, I'm still cleaning the carrots there bago ipasok. So, diba? Ang dami kong ginagawa dyan, day. Binabalatan kasi lahat yung dapat yung mga nakastock sa refrigerator kailangan lutuin kasi may lakad kami bukas. May travel kami somewhere downtown. So, yung pinakita ko para siyang yung lasa niya yung parang hinahalo sa sinigang na kulay puti. Hindi ko alam, nakalimutan ko. Kaya naman isip kung ano yan, cheers. Para, yan. So, naghuhugas-hugas ako ng carrots. Bago ipasok, cheers! So anyway, in that part, I'm still cleaning the other ingredients because I wanted it like more prepared before I cook. Kasi pag nagluto ka na, dapat may oras yun kung kailan mo siya ihahalo. So yan, i-prepare ko na yung sangkap para sa sabaw natin, yung cauliflower. Yeah, cauliflower. Actually, nahihirapan ako dyan magbalat kasi hindi naman kami masyadong nakain na ganyan sa Pilipinas. Only here. So, I'm quite having a difficulties with casual teachers. Nahihirapan ako dyan kasi mapuro yung kutsilyo. So, diba? Ayan. Hiwa-hiwa. So, ayan, in that part, natapos na natin linisin yung cauliflower. Uhugasan ko na siya. Pero, parang nahihirapan ako dyan sa kakahanap kung anong paglagyan. After maghugas, naisipan kong
maglinis-linis sa paligid kasi ang daming pinagbalatan ng gulay. You know, pag ako pa naman nagluto, ayoko yung makalat yung paligid kasi parang naiinis ako pag ang daming kalat. So, tinapon ko na yung dapat itapon. And after that, nilinis ko na yung dapat ihalo sa ratatouille. And for the next, yung onion natin na ihahalo sa sabaw. Yung isusunod natin paglinis. So, ang dami explain na mga hindi, diba? Ganyan talaga ang life. Being a housewife. Charas. So, ganyan pala yung buhay may jowa. Parang kailangan mo talagang magaling sa mga luto-luto ng kusina. But, to be honest, nahihirapan ako dyan kasi iba yung recipes nila dyan, which is more difficult for me because most of the recipes hindi ko alam kung anong pangalan. Mare-recognize mo lang yun sa itsura. Pero ang alam ko lang dyan, paminta. Yung mga hinahalo na pampalasa. Paminta lang yung alam ko dyan. Tsaka yung chili. Yan. Kailangan mo talagang i-translate sa Google pag di mo naintindihan. Pagka magkamali ka sa kakahalo, lasa na pala yung nahalo mo. Tigok talaga sa itsura. Kulong talaga akla, charis. Kasi minsan pa naman yung jowa ko, yung panglinis sa nilalagay lang din niya sa cabinet ng pagkain. Kaya, nahihirapan ako dyan. I-recognize yung dapat sa pagluluto. Di ba? Ganun dapat. Dapat nakabukod yung mga bagay na panglinis. Tsaka yung bagay na kinakain. That's why when I went here in Czech Republic, I cleaned everything and rearranged the stuff all around because it's hard for me to recognize which is good for the health. Diba? Ganitong nawa dyan. Di rin makatulong si jowa kasi busy siya sa trabaho niya. Kailangan niyang tapusin kasi bukas may lakad kami in downtown. Saka ayan yung talong. Tapos niyan yung tomato natin. To be honest guys, na-shock ako sa rito tomato kasi napakalaki ng kamatis nila dito, parang apple. Kaya isang tomato is enough for one person if you want to cook something that with how we call this one, with tomatoes in your recipes. I think it's good for one. I think it's good one only, but I have to cook them all because you know, bukas alis kami, hindi na kailangan na ma-stuck sa rep kasi masisira lang. Yan, yung binuksan ko dyan yung oil na pangpadulas. Charis, pangpadulas. Yung oil na rapeseed.
ginagamit nila dito. So, napaka-healthy ng rapeseed nila. Oil. It's made of flour or something. Yun, iwa ulit ako ng talong dyan kasi it's not enough. It's not enough. Kailangan lahatin na. Ubusin na lahat yung ano. Ubusin na lahat yung mga nakastock sa ref. So after that, kumuha ko ng strainer something. Kasi siya sakto. Tapos yung jowa ko nabigay siya instruction sa akin yung tomato paste, something like that I have to put all together with the tomatoes out there, as you can see. And they are still there. He told me that I have to put a little bit of this kind of tomato paste. And ayan, tinapon ko yung isa kasi panis na. So ito na yung umpisa ng pagluluto natin. Yung oil na which is made of rapeseed. Yung ginamit natin panggisa ng bawang. Ayan. Nalo-halo natin guys. At kailangan maging brown siya a little bit. So that yung smell niya ay ma-spread all over the recipe. Charot! So ayan, hindi pa ako enough, hindi pa ako satisfied sa kakahalo kasi gusto ko talaga yung maamoy mo talaga yung bawang all around the corner of your house, Therese. So ayan, halo-haloin hanggang sa mang golden brown. So as you can see na golden brown na siya, so hinalo ko na yung white onion and this kind of violet onion which is commonly used in Philippines. Yeah. This one. Most of people here they like white onion than this violet one because it's more, it has a sweet flavor in it. But for me, I think it's more stronger this violet one. That's why hinalo ko na rin siya para mas masarap yung recipes na niluto ko. Ayan, sinunod natin yung mukhang kalabasa na ano. Pero hindi siya kalabasa. Tinatawag siyang zucchini sa kanila, pero sa Philippines I think it's my first time to see this kind of vegetables here. So it's not
but it's not exactly. Para siya may pagka-pupo, ganun. So, hinalo-halo natin. Then, as you can see, malaki yung pagkahiwa-hiwa natin kasi yan yung request ng jowa ko. Kasi gusto niya, makikita niya yung mga sangkap na chupa-chuchu. Charas! Halo-halo para ma-mix natin yung lasa ng onion at bawang sa ating and there you are. Nilakasan natin yung apoy para mabilis siyang malingasaw. Charis! Mabilis siyang maluto. After that, I put something on it. What we call this one? The paminta. Tapos, may ching-chang-chang-chang fruit. Korean recipe, but inside, actually, for short, kasi durog na paminta. Charis. And ayan, halo-haloin para mag-mix yung mga lasa. Nakasunay kasi yan, guys. Indian recipes. Sure. Ayan, hinihiwalay-hiwalay ko yung ano kasi nagdidikit-dikit sa hiwa na. Nahihirapan ako dyan paghalo-halo kasi nagdidikit-dikit yung chupili. Tapos, talong, dami na natin. Isang talong lang yun, pero ang dami niya, guys. Isang talong pa lang yan. Mahalo na natin. Diba, parang sobrang dami na niluto ko. Parang liit ng kawa. Yeah, to be honest, I'm quite having a difficult in that kind of situation, cooking in a small kawa. It makes me more discomfort. Charis. After that, haluin natin ng ano. Hindi ko alam kung ano hinalo ng jowa ko dyan. Hinalo siya na parang all of kinds of pampalasa ay nandyan na. At naghalo siya ng steam kasi hindi ko alam kung anong panglasa niya dyan. Kaya sinabihan ko na siya maghalo sa mga ganyan kasi hindi ko alam. So after that, hinalo ko para mag-mix na naman yung para mag-fix yung pampalasa sa ating niluto. Ayan. Lagyan siya ng olive oil. Lagyan din ng olive oil kasi parang nanunuyo na siya sa kakahalo ng mga ano. Ng mga paminta at saka yung nahinalo siya na parang takop. Charis! Takop ng palay. Charis! Ayan. Tapos natin. At antay for about 5 minutes to make it more. How we call this more? The paste cook for about 5 minutes para yung lasa ay pumasok sa mga gulay-gulay. So,
Ganda nga naman nakita ng oil at saka yung pampalasa natin sa Pilipinas na sikat. Meron sila yan. Meron silang ganyan dito. And there you are, again. Manawa talaga kayo sa kakanood ng halo-halo dyan. Halo-halo universe. So, ayan. In that part, malapit na yung nagkakasintay. Kaya, hinanap ko na siya ng bangang-bang. Tapos, magdadagdag tayo ng oil dyan. Kasi ganun din yung recipes niyan. Kailangan maraming oil na ganyan. Healthy naman yung ganyan kasi made of flour. Made of nature garden earth. Ayan. Halo-halo again. Isang halo-halo. And after that, pwede na siyang handa. But in that part, parang kailangan pa niyan ng ganyan. Yun ba yung tawag dyan? Tomato paste. Yan yung last part na i-mix natin para maglasang ratatouille. So yan, nakahanap ako dyan ng panghiwa. Naniliw ako dyan sa pang-open ng tomato paste. Ayan, nagutom si Akla. Kumain muna ng saging. Bago natin ihalo yung pinakalat. Alas na recipe. So back again to my recipe. Halo-halo ko muna siya bago ko haluan ng tomato paste. Anyway, you can say tomato sauce or tomato paste, but I don't know. I think it's like a tomato. It's more tomato paste than how it looks like. So yun na yung tomato sauce natin. Ihalo na natin siya. Dapat, yan muna. Tapos, bago yan, pagkatapos pa lang yan, hahaloin mo na siya. Ihahalo mo na yung tomato sauce sa recipe sa niluto para yun na yung pinaka-last part na sauce niya. So, I think in that part, malapit na yan maluto. So, ayan. Kami eksena si Aklabos. Charot. And then, hinalo ko na siya. Pero hindi ko siya inubos kasi yun yung instruction na jowa ko. Kapag konti lang. Halo-haloin. Walang katapusang halo-halo. So, diba? As you can see, pwede mo yung kakain sa
aso. Charis! Joke lang papa may magalit siya. Tapos in that part, may nakita kong parang betchin. Pero hindi siya malasa. Pero, kaya naman. Eh, dinamihan ko ng betchin para makaribon kaming dalawa. But anyway, dinamihan ko yung ng betchin kasi yung betchin nila dito hindi malasa. Made of natural disaster charis. Made of natural resources charis. Made of natural plants. Ayan, pwede. Diyan yung nagtatapos yung video natin. So, if you don't mind, just follow my Facebook and like and share.